Ito po. Rinig niyo po ako? Rinig po ba ako? Naglalag po ba? Yeah. Hello po, kamusta po kayo? Welcome po sa stream, live stream. Meron po tayong gagawin mga kapatid. Lalapatan natin ng gagawa natin ng gospel version ang if ng bread. Nasa caption naman natin. Gusto niyo ba yun? Okay ba sa inyo yun? Pero bago yun, kakanta muna tayo. Yeah, welcome po sa stream na ito. Ito po ang ating content, ang paglapat ng mga letra na papuri o gospel lyrics sa isang awitin. Yan. Sagot. Rinig po ba ako? Hindi po ba ako nag-lag? Kamusta po yung audio, yung guitar? Okay, kanta muna tayo ng isang nalapatan natin ng gospel version. Sagot po kayo kung rinig niyo po ako Kasi baka mamaya kung bakit ako, hindi niyo naman pala ako naririnig. Ito po ang awitin ng Orange and Lemons, ang Pinoy Ako, soundtrack ng PBB. Lalapatan natin ang gospel version mga kapatid. Tayo natin ha. Lahat tayo mayroong pagkakaiba sa bigay na kaloob ng Ama. Iba't ibang katungkulan, si Kristo ang puno, nais kong ipakilala. Proud na Kristiyano ako, sumusunod ako sa utos ni Kristo. Yan ang iglesia ko, ibang-iba talaga, lagi may tiwala sa Diyos at kay Kristo. Pag Kristiyano ako, pakita mo ang tunay at kung sino ka. Pag-ibig dapat ang lagi mong dala upang maging perfecto. Umibig ka ng totoo. Tapat na pagmamahal ialay mo sa kapatirang si Kristo ang puno. Dapat mong ipakilala. Proud na Kristiyano tayo, sumusunod tayo sa utos ni Kristo. Iglesyang totoo, ibang-iba talaga, laging may pag-asa sa Diyos at kay Kristo. Pag Kristiyano tayo,
paggawa ng mabuti at laging makikibagay. Pagpasalamat sa Diyos palagi, umabit ng pagpuri, ang lagi nating iisipin, pag-ibig ang gawin, isipin, pag-ibig ang gawin. Yun, mga kapatid, salamat sa Diyos. Proud to be MCJ, pag-ibig. Arinig po kapatid na Anonymous. Salamat po sa nag-share ng live natin, sa mga nagtatap-tap. Please keep on tapping po. Naglalag po ba ako? Nawawala ng signal. Kaya welcome po sa stream na ito, sa live stream na ito. Ito ang ating content, pag-adapt o paggawa ng gospel version ng mga awitin ng mga sikat. Yun po ang ating content. Yun po ang doon tayo dinadala ng ating Panginoon. Kaya gagawin po natin ito. Kaya samahan niyo po ako mga kapatid. I-adapt natin, ilagay natin ng gospel version itong awitin ng bread, ang If. Last time nagawa natin siya ng Tagalog version. Ngayon naman English ang gagawin natin. Bibilisan lang natin po, no? Kasi wala na tayong time. Mamaya po kasi meron tayong mass indoctrination. Kaya sa mga hindi pa po MCGI o member ng Iglesia ng Diyos, lalim ang aral, katwiran, doktrina ng ating Panginoon. Ano po, sabay-sabay po tayo. Kaya ito po, aawitin ko po muna sa inyo yung Tagalog version na nabuo natin sa awa tulong ng Panginoon. Ano po? Ha? At naway magustuhan po ninyo. Ito po ang If na Tagalog version. Mas mamaya try natin yung naman natin yung gawa ng version, gawa na ng gospel version ang English. Ha? Request po manggwagwagi. Hindi po tayo ngayon na kumakantay. Ang gagawin natin kasi ngayon ay, hindi tayo mga harana ngayon, kaya hindi ko makakanta yung request niyo po na magwawagi. Ang gagawin po natin ngayon ay mag-adapt o maggagawa tayo ng gospel version na If ng bread. Na last time po kasi nagawa natin na Tagalog, this time English naman ang tatry natin gawin. Ano po, kaya samahan niyo po ako, baka mamaya meron pong mas maganda na ibinibigay po sa inyong ating Panginoon, sa inyo po itinadaan. Tulong-tulong po tayo, gawin natin yung Colossus 3:16. Tayo po yung magpangaralan, magturuan sa pamagitan ng awitin at himno na may biyaya sa ating mga puso. Kung meron po mas maganda na ibibigay sa inyong mga letra, so po, tulungan niyo po ako. Suggest niyo po yan. Type niyo po. Kantahin muna natin yung Tagalog version na gawa natin yung last time. Pasensya na po sa aking voice. Hindi naman po ako singer. Hindi po ako professional na gitarista, na singer. Nakakaawit lamang po kahit pa paano sa talento na ipinagaloob. No? Pasensya na po ha. Po. Kung magtitiwala sa iyong dakilang pag-ibig, di na malulumbay. Yan ang pangako mo habang ako'y kasangkapanin mo, maglilingkod sa'yo. Yan ang pangako ko, Panginoon, naway samahan mo hanggang matapos ang takbo at sa iyong pagbabalik naway madatnan mo
At sa buhay na walang hanggan, nawa'y sama mo. Umaasa ako, kaaawaan mo. At kung buhay ay babawiin mo, dalangin ko'y muling buhayin mo. Yun ang Tagalog version na nagawa natin last week ng If ng Bread, no? Nalapatan natin siya ng gospel version ng Papuri na version, no? At disclaimer po sa Bread, hindi po natin inaangkin ang awitin ninyo. Ginawan lang po natin ng gospel version sa awat tulong po ng Panginoon. Kaya naway nagustuhan po ninyo, ano? Ngayon naman, ang gagawin po natin ay yung English version naman. Kaya tulungan niyo po ako, mga kapatid. Baka mamaya may mas maganda po na letra na idadaan sa inyong Panginoon. I-type niyo po iyan, suggest niyo po. Tignan natin kung pasok po sa bilang, kung naka-rhyming po ba, kung nakadikit ba siya, nagsemento ba siya dun sa mga naunang first line na gagawa natin. So, start na po tayo mga kapatid. Ayun po ang ating content, kaya pasensya na po sa mga nagre-request. Hindi po natin yan makakanta. Loobin po sa pangaharanan natin. Loobin po, no? Try natin itong mga request po ninyong mga awitin. If ng Bread. Okay. Ito po, meron po akong mga suggestion. Meron po akong mga ibabahagi sa inyo na mga natutunan ko. No? Hindi naman po ako professional na composer. No? Pasintabi sa mga professional po dyan. Baka meron po dyan at ako po ay namamali. Pakitamaan nyo na lang po ako. Hindi naman po ako kasi talaga nag-aral. Wala pong pag-aaral sa pagko-compose. No? Ako po ay nakikinig lamang ng mga tips sa mga songwriting competitions like ASOP, yan po. No? So, ito po ibabahagi ko po sa mga gusto na mag-compose o magawa ng gospel version, na mga magawa ng gospel version ng mga awitin. Ito po ang aking mga ipapayo, kaya pasintabot po sa mga professional na po. Alam niyo naman po na dapat na rhyming pagka magagawa tayo ng composition, ng song composition. Rhyming, tapos yung bilang niya dapat sakto po sa bilang. Tapos nagkakasal po siya, nagdidikit po, no? Yun po yung mga important. Tapos yung coherence niya, yung may istorya, yung bawat bato ng mga linya, dapat dikit-dikit po yun hanggang may progression na may istorya mula sa umpisa hanggang sa ending. Okay. Alam niyo naman yung song na If, no? Nagatayin na nga natin yung original. Pero wala na tayong time 30 minutes. Sige, pwede pa. If was... Kata natin. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show that you have come to know. If a face could launch 1,000 ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when my love for life is running dry, you call.
that one time I'd be with you tomorrow and today, beside you all the way. If the world should stop revolving, spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one the stars would all go out, and you and I would simply fly away. So yun po yung original na lyrics ng If ng Bread. Thank you po Kuya Wanlu, nandyan ka po ba? Salamat po sa finger heart. Salamat po sa Diyos, appreciated po yan. Yun po yung original na lyrics ng If ng Bread. So alapatan po natin siya ng gospel version. Tulungan niyo po ako mga kapatid kung meron kayong mas maganda na mga letra na kakaloob, baka mamaya sa inyo idadaan ng ating Panginoon. Ano? So start na po tayo dahil meron po tayong mass indoctrination mamaya. Sakto po ito, no? Pag-awit na papuri sa Panginoon, paghahanda para sa doktrina mamaya. No? Sa lahat po ng mga dumadalaw ng doktrina, kasama po namin kayo palagi sa aming mga pagdalangin. Kaya tuloy-tuloy lang po kayo hanggang sa matapos nyo po ang session at umabot kayo, makapag-decide po kayo kung inyo pong tatanggapin ang aral katwiran ng ating Panginoon. Ano po, sa mga hindi pa, pwede pa po kayo humabol. Mamaya po, 7 p.m., type nyo lang po, Mass Indoctrination, MCGI Mass Indoctrination. Ano po, salamat po sa Diyos. If a picture paints 1,000 words. So, bilangin po natin yung first line ng If ng Bread. Bilangin natin yung melody niya. If a picture paints 1,000 words. 9 na bilang po. If a picture paints 1,000 words. 9. Salamat po sa mga nagtatap-tap, 418, and sa mga nag-share po, maraming salamat po. And kay Wanlu, salamat po sa finger heart, salamat po sa Diyos. If a picture paints 1,000 words. Sining po kayo Sining po, kuya, para request po. Anong request? Wala pong request po eh. Meron tayong ginagawang ngayon ay ginagawa natin ng gospel version po eh. Loobin po kapag mga harana tayo, aanuhin po natin yung mga request nyo. Ano po kakantayin natin? So, if a picture paints 1,000 words, 9 na bilang po. So, dapat 9 din po yung maibigay natin na letra. Ang mga letra po na ibinigay ng ating Panginoon ay if your scripture holds 1,000 words. So, 9 po. Same, no? Pasok po sa melody, sa bilang. 9 yung sa original na letra, if a picture paints 1,000 words. Ang binigay na letra ng ating Panginoon na pang gospel po ay if your scripture, kasi nga, di ba gospel nga ito eh. So, scripture, banal na kasulatan, no? If your scripture. So, pasok po siya, no? If a picture, no? Rhyming pa nga eh. If a picture, tayo naman, yung binigay ng ating Panginoon ay if your scripture. If your scripture, holds 1,000 words. Yun. Yun, mga kapatid, meron po kasing akong ginagawa na pag nag-adapt po or nagagawa tayo ng gospel version. Salamat po sa mga nag-share ng live, no, at saka nagpa-follow. Salamat po, appreciated po yan. Tapos, ang kung maaari po, nire-retain ko yung mga original na letra ng composer o ng original. Para familiar pa rin yung mga makikinig, no? Kahit nagawa natin ng gospel version, familiar pa rin po, no? Maaawit pa rin po nila. So, na-retain natin yung 1,000 words, no? Ang nabago lang natin yung your scripture holds. If your scripture holds 1,000 words. So, 9, pasok sa bilang.
Yun yung first line na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano ibig sabihin? If your scripture holds, i-search nyo po kung ilan po yung hold na words ng scripture ng banal na kasulatan. I-type nyo po, i-search nyo po. Na-search ko po yan sa Google. Ang scripture po, ang Biblia po, banal na kasulatan po ay nag-hold ng 7,000, no? More than plus 700,000 plus pala 700,000 plus. So ando pa rin yung 7, ano po, number pa rin ng ating Panginoon. So yun po, no, nag-hold siya ng 700,000 words plus po, plus parang almost 8 na yata. O hindi pa. Basta more than 700,000 plus ang hino-hold niya na words ng scripture, no? So, yun ang pinalit natin dun sa first line ng bread ng composer. Kung sa kanila, if a picture paints 1,000 words, tayo naman, binigay na letra ng Panginoon, if your scripture holds 1,000 words, no? Kung sa tatagulogin mo, kung ang banal na kasulatan mo ay humahawak ng daang-daang libo-libong mga words. Tapos, ang next line ng bread ng composer ay, then why can't I paint you? Then why can't I paint you? 6. 6 yung bilang. So, dapat 6 din yung maibigay natin. Ngayon, since, sabi ko nga po kanina, dapat sa pag-compose o lagay ng gospel version o adapt, dapat yung sinabi mo sa first line, yung sa second line, bibigyan niya ng justice yung sinabi mo. Kaya, kung sinabi mo dito, if your scripture holds 1,000 words, ano yung lalagay natin dito? Dapat magkakasal po yun, magdidikit, no? Magsisemento. Bibigyan mo ng justice yung sinabi mo sa una. For, if your scripture holds 1,000 words, then we must understand. So, yun ang binigay, no? Na letra sa second line. Sa original composer, then why can't I paint you? 6, ang binigay na letra natin Panginoon, then we must understand, no? Kasi nga 700,000 plus na nga yung words, dapat maunawaan natin. Dapat maunawaan natin. At saka ang scripture ay kinasihan ng spiritual na banal sa Holy Spirit yan, no? Kaya mauunawaan natin yan. Kung tatanggapin natin yan, kung alamin natin, 'di ba? Kung tatanggapin natin at maniniwala tayo. Kaya nga, if your scripture holds 1,000 words, then we must understand. No? Dapat natin maluwaan. Tapos yung sumunod, yung third line, ang sa composer po ay, the words will never show the you I've come to know. Bilangin natin, the words will never show the you I've come to know. That's 12. Ang ibinigay po ng letra ng ating Panginoon ay, your word will help us see the faith we need to know. Okay. Your word. Yung word, dalawa ang meaning yan. Isang mababaw at isang mas malalim. Word, tama naman. Your word will help us see. Will help us see. Yung word ang tutulong sa amin na makita ang faith na kailangan naming malaman. Your word will help us see the faith we need to know. Your word. Sino ba yung word ng ating Panginoon, ng ating Diyos? Yung kanyang, ang verbo niya, ang kanyang anak. No? Kasama niya na noon. Your word. Yun ang salita ng Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya, your word sa dalawa meaning. Yung salita mismo, yung literal na word, no? From the Bible sa Scripture, yung word, i-help niya tayo na maintindihan ang pananampalataya na ating kailangan malaman. So, yung word, sa malalim na kapakahulugan, yung mismong word niya, na which is ang ating verbo, ang verbo ng ating Panginoon, na ating Diyos, Ama, ang verbo niya, ang salita niya, ang anak niya, which is ang ating Panginoon sa Kristo. Your word, yung ating Christ, Kristo, will help us see the faith we need to know, yung pananampalataya. Ngayon, ang formula na nakita ko po na every time po na mag-adapt tayo o magagawa ng version na gospel version. Hello po, bro, yung tanawa. Salamat sa Diyos. Hello po, kapatid na Normalin David.
No, ayan, salamat sa Diyos. Ay, salamat sa iyo pong badge. Sa Rose, salamat po sa Rose. Ayan, appreciated po yan. Okay, pero kahit wala naman po yan, sa atin po ay makabahagi tayo kahit sa maliit ng paraan at makapuri sa ating Panginoon. Ayun, sa mga bagong dating, salamat sa mga nagtatap-tap at pa-share ng live natin para mapuntahan po ng iba. Ano po, ina-adapt natin o ginagawan lang natin ng gospel version, ang if ng bread. Ano po, sa tag-ulan, sa bagyo. No? So, nandito na tayo sa first line. If, salamat sa pag-share po, if your scripture holds 1,000 words, no? If your scripture holds 1,000 words, then we must understand. Na alin? Na kailangan natin maunawaan. Ano ang kailangan natin maunawaan? Your word will help us see the faith we need to know. Ayun. If your scripture holds 1,000 words, then we must understand. Your word, yung ating Kristo, ang ating Panginoon, o salita ng Diyos, no? Will help us see the faith we need to know. Di ba? Try natin. If your scripture holds 1,000 words, then we must understand. Your word will help us see the faith we need to know. Diba? Ang ganda. Meron na tayong coherence, no? Sabi daw, kung ang iyong banal na kasulatan ay humahawak o nag-hold ng 1,000 words, 700,000 words yan eh. No, kung i-search niyo po yan sa Google, meron siyang 700,000 words, no? Hello po Ibarra, hello po Mumay. Then we must understand na kailangan nating maunawaan dahil ito po ay kinasiyahan ng Espiritu, no, ng Holy Spirit, at maunawaan natin kung tatanggapin natin. At pag natanggap natin, yung mismong kanyang salita, ang kanyang verbo na ang ating Panginoong Jesucristo, your word, your anak mo, o yung verbo mo, o yung salita mo, ang mag-help sa amin na makita ang faith, ang pananampalataya na kailangan nating malaman. So yun, doon nagsisimula, sa pagbabasa, mananampalataya, no? Dito na papasok yung sinasabi ko po na every time magko-compose tayo ng gospel song, o ako sa nakita ko po, ang formula na dapat nating i-inject o maari na dapat nating isama, yung Colossus 3:16, yung unang Korinto 13:13. Ang tatlong ito ay nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. So yun dapat ang nakapasok dun sa mismong composition na song, na gospel song. So yun po ang ilagi nating lalagay, no? Ang unang Korinto 13:13. Naipasok na natin yung faith, no? If your scripture holds 1,000 words, then we must understand the word will help us see the faith we need to know. Naipasok na natin yung pananampalataya. And which is yung una, pagbabasa, diba, tatanggapin mo yung mga salita ng Diyos, and then tutulungan tayo ng ating Panginoong Jesucristo, na kanyang anak, na kanyang verbo, na kanyang salita, na makita ang pananampalataya na dapat nating malaman. So, ang ganda, yun ang simula, no? And then, yung sinabi sa fourth line ng bread, if a face could launch 1,000 ships. Ang ibinigay po na letra dyan ng ating Panginoon ay ididikit lang natin doon sa sinabi natin sa third line. Yung your word will help us see the faith we need to know. No? Yung pananampalataya na pagkatapos natin makita yung pananampalataya, ano yung ating hahanapin? Hahanapin natin dapat. At pag natagpuan natin, siya ang magtuturo ng daan ng pupuntahan natin. Kung ano dapat yung pupuntahan natin. So, ang ibinigay na letra dyan ay, okay, bilangin muna natin, ha? Dapat may bilang eh. Kung if a face could launch 1,000 ships, 9. So, dapat 9 din yung maibigay natin. Ang ibinigay na letra ng ating Panginoon ay, if we search and found your light and shield. So, 9. Parehas ang bilang. So, pasok po siya, no? At ang ganda ng letra na ibinigay. Kasi, ang sabi, no? Doon sa sinabi natin, your word will help us see the faith we need to know.
At kapag tayo ay nag-search, no, mas malalim nating tinignan o mas pinag-aralan natin ang Biblia, yung scripture na sinasabi dito sa una, your scripture holds 1,000 words na kinasiyahan ng Espiritu Santo. Pag sinearch natin at natagpuan natin yung light, sino ba yung light? Natagpuan natin yung light, sino ba yung light? Jesucristo pa rin. So yun, no? Ang word ang tutulong sa atin na makita ang pananampalataya. And once na nakita natin ang pananampalataya, salamat po sa mga nagla-like, no? 1.1K na po tayo and 6 shares. Kapag natagpuan na natin yung faith, yung pananampalataya, ang susunod ay hahanapin natin yung ilaw, yung light, yung liwanag, no? Which is ang ating Panginoon, na siya ang liwanag, ang daan, no? Ang liwanag. At kapag natagpuan natin liwanag, siya ang magiging shield natin. Ang ating Panginoon, tutulungan niya tayo, no? Kulong, parang ganito. Tayo po ay umaawit, gumagawa ng mga gospel song ngayon, no? Pinupuri natin ang ating Panginoon. Kapag tayo po ay pumupuri ng or praise song, nakukulong niya tayo, sinishield niya tayo. Saan? Sa mga bad spirits, sa mga panggugulo ng kalaban, no? Nakakulong tayo niyan. Dahil ang pag-awit ng papuri sa ating Panginoon ay isang pagdalangin, pinakamataas na antas ng pagdalangin. So yun, nakukulong tayo ngayon, no? Sinishield niya tayo ngayon ng ating Panginoon. And then, dun sa 5th line, sabi ng bread, then where am I to go? Ang ibinigay po na letra dyan, ididikit lang natin sa 4th line, no? If we search and found, kung hahanapin natin at matagpuan natin ang ilaw at ang panangga natin, you will lead us where to go. You'll lead us where to go. Ang Diyos Ama din ang tutulong sa atin, ang maglilid sa atin kung saan tayo patutungo. Try natin. Then, where am I to go? 6. You'll lead us where to go. 6, pasok sa bilang. Try po natin mga kapatid. Ha? If your scripture holds 1,000 words, then we must understand. Your word will help us see the faith we need to know. If we search and found your light and shield, you'll lead us where to go. O, see? O, nakadikit lahat, no? Nagsemento lahat. If your scripture holds 1,000, amen. Lloyd Borger, salamat sa Diyos. If your scripture holds 1,000 word, then yung second line, then we must understand. No? Nagdikit. Mapagpalang hapon, kapatid. Kapatid, salamat sa Diyos. If your scripture holds 1,000 words, then we must understand. Oh, nagdikit. Your word will help us see the faith we need to know. Nagdikit na naman. If we search and found your light and shield, you'll lead us where to go. O, saan na tayo ililid? Mga kapatid, saan? Yung line po ng bread, sa next line ay, there's no one home but you. Maganda yan, no? You'll lead us where to go, there's no one home but you. Saan na tayo ililid? Eh di sa Kanya din, no? Doon niya tayo ililid eh. Ililid tayo ng ating Diyos sa Kanya patungo. Yun ang gusto niya mangyari, no? Makasama natin siya. Kaya, ang linya na ibinigay, sing lang. There's no one home but you. You lead us where to go. There's no one home but you. So, pasok po siya. No? Dikit po siya. If your scripture holds 1,000 words, then we must understand. Your word will help us see the faith we need to know. If we search and found your light and shield, you lead us where to go. There's no one home but you.
Diba? There's no one home but you. You're all that's left me to. Yun ang sabi ng bread. You're all that's left me to. You're all that's left me to. 6. Ang ibinigay naman po ng letra ng ating Panginoon ay you're all we need and hope. 6 din. So, pasok po siya sa bilang. At the same time, tumikit po siya dun sa there's no home but you. You're all we need and hope. Tapos napasok pa natin yung hope na sinasabi natin na formula na unang Korinto 13:13. Ano yung unang Korinto 13:13? Ang tatlong ito ay nananatili ang pananampalataya. So naipasok natin kanina, no? Your word will help us see the faith we need to know. And then dito naman, there's no one home but you. You're all we need and hope. So pasok po siya. Napasok na natin yung ang tatlong ito ay nananatili, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Yung pag-ibig niya lang ang kulang. Mamaya, tignan natin kung mapasok natin. At ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Pasok na pasok. Opo, salamat sa Diyos, no? May mga ibinibigay. You're all we need and hope. Diba? Yun naman talaga ang hope natin, ang kailangan natin. Diba? Na once na unawaan natin ang scripture, ang Biblia, no, na ang mag-guide sa atin o mag-help sa atin ay ang ating Panginoong Kristo dahil siya naman ang tanging daan ng katotohanan at ng buhay, no, walang makakadating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So yun, no, siya ang tutulong sa atin na maunawaan natin ang pananampalataya na kailangan natin na malaman. Tapos kapag sinearch natin, tinignan natin ng mas malalim yung scripture o banal na kasulatan, sinearch natin at natagpuan natin yung ilaw at yung shield ng ating Diyos, Ama, na which is yung ating Panginoon pa rin, ililid niya tayo kung saan tayo patungo. Sa Kanya, sa Kanyang home. Na yun ang gustong mangyari sa atin ng ating Ama, na makarating tayo sa Kanya. Yun din naman ang gusto natin, once na maunawaan natin ng Biblia, ang purpose natin sa buhay. Di ba po? You're all we need and hope. Di ba? Tapos, sunod na natin yung next line. And when my love, sabi ng bread, and when my love for life is running dry. Bilangin natin. And when my love for life is running dry. 10. And when my love for life is running dry. 10. Ang ibinigay po na letra dyan, syempre, ididikit lang naman ulit natin, di ba? So, napasok na natin yung faith, yung hope. Ngayon, ito na yung love na sinasabi. And then, your love. And then, your love. Di ba? Di ba? Sabi natin kanina, there's no one home but you. You're all we need and hope. And then, your love. Sino yung love? Sino yung love? Di ba? Ang ating Panginoong Kristo. Ang pag-ibig ay ang ating Panginoong Kristo. Ang pag-ibig ng Ama, ang pag-ibig ng Diyos na nagbibigay ng buhay at lakas sa atin. And then your love gives life and strength on us. Anong ibig sabihin? Mas malalim na ano to di ba? Na pakahulugan ito mas deeper po ito Yung love ang nagbibigay ng buhay. Ano yung buhay na yun? Yung buhay na walang hanggan at nagpapalakas ng ating kalooban. Yung inner natin. Kasi yung itong outer man natin, mawawala ito. Itong palaman na ito, mawawala, mamamatay. Pero ang pangkalooban natin, yung buhay, mabubuhay yon. No? Pinapalakas yun ng ating Panginoon. At yon ang love ng ating Panginoon. Yung, and then your love gives life and strength on us. No? So, pag ganun ang nangyayari, na yung pagmamahal na which is ang ating Panginoon, ay nagbigay ng buhay na walang hanggan, nagpapalakas, ang ating Diyos ay, mangyayari? Sinasamahan tayo. Sasamahan tayo once na natanggap na natin ang ating Panginoong Kristo na nagbibigay ng buhay, na unawaan natin, nagpapalakas sa atin.
ang ating Diyos Ama at ang Panginoon ay, you come and pour yourself on me. Yun ang letra ng bread. You come and pour yourself on me. So papalitan po natin yan. You come and pour yourself to me. So yun siya. So kapag ka, and then your love gives life and strength on us. You come and pour yourself to us. So, yun ang mangyayari kapag tinanggap na natin, kapag naunawaan na natin ang pananampalataya at nag-hope tayo, umaasa tayo na makakasama natin siya, at yung pag-ibig na natanggap natin, which na ating Panginoon sa Kristo, na nagbibigay ng buhay, na nagpapalakas sa atin sa ating pangkalooban, no? Sinabi ni Pablo, no, bagamat ang katawang ito ay pahina, ang ating pangloob na buhay, katawan, ang panloob ay nabubuhay, lumalakas. Ano po? So, pag ganun ang nangyari, kapag tinanggap na natin, kasamahan na tayo ng Panginoon. You come and pour yourself to us. No? Yan na. Try natin. No? Meron na tayong, malapit na, mag-isang oras na lang. Kasi mamaya po meron tayong mass indoctrination. Po, inibitahan po namin kayo mamaya sa lahat ng hindi pa member ng MCGI. Type nyo lang po mass indoctrination, no? Sa lahat ng social media accounts. Try natin ngayon, kantahin natin hanggang dun sa part na yun. If your scripture holds 1,000, if your scripture holds 1,000 words, then we must understand. Your word will help us see the faith we need to know. If we search and found your light and shield, you lead us where to go. There's no one home but you. You're all we need and hope. And then your love gives life and strength on us. You come and pour yourself to us. So, ayan. Okay na. And then, yung next line, sabi ng bread, if a man could be two places at one time, no? I'd be with you. Yun ang sabi ni bread. Yun yung letra niya. Ang binigay na letra ng ating Panginoon ay, if you'll bring us to your place and time, we'd love to be with you. No? If you'll bring us to your place and time, we'd love to be with you. Oh, di ba? Pasok po siya, no? Sabi niyang bread, if a man could be two places at one time, I'd be with you. Ang binigay na letra po ay, if you'll bring us to your place and time, sa kanyang bahay, sa kanyang paraiso, at sa kanyang time. Iba kasi yung time niya doon, no? Salamat sa mga nag-share po, nag-tap, nag-heart. We'd love to be with you. Di ba? Kaya anong gagawin natin para makarating tayo doon? Kung pangarap natin, no, na gusto natin makarating doon sa kanyang place and time, anong gagawin natin? 'Di ba? Tanggapin natin. We'd love to be with you nga, 'di ba? Anong gagawin natin? Tomorrow and today, beside you all the way. Yun ang binigay na letra. Tomorrow and today, beside you all the way. Same lang dun sa letra ng bread. Retain natin yun. Napakaganda kasi nun eh. No? If we'd love to be with God, no? Kasi we're longing, we're hoping na makasama tayo dun sa kanyang home, sa kanyang kaparaisong walang hanggan, no? If you will bring us to your place and time, we'd love to be with you. Diba? Anong gagawin natin? Tomorrow and today, beside you all the way. Lagi tayong panghawakan. Panghawakan natin yung pananampalataya na natagpuan natin sa Scripture. No? Na tinuro ng ating Panginoon Hesukristo na makita natin. No? Na siya ang tumulong sa atin na makita yung pananampalataya. Which is, dapat panghawakan natin ng pananampalataya. And then yung pag-asa natin na makasama tayo dun sa kanyang buhay na walang hanggan. And then yung light, yung shield, panghahawakan natin yun, tanggapin natin yun, panampalataya natin. At lagi lang tayong huwag bibitaw. Hahawak tayo ng mahigpit. Tomorrow and today, beside you all the way. Di ba? Huwag tayong lalayo. Huwag tayong
napapakorap sa kalaban, di ba? Lagi tayong dapat na papangahawakan natin yung kanyang mga aral, doktrina at turo. Kaya mamaya, inibitahan po namin kayo sa mga hindi pa member na MCGI po, Mass Indoctrination, type nyo lang po, MCGI Mass Indoctrination sa lahat po ng social media accounts. Pakinggan po natin ang doktrina ng ating Panginoon Kristo na mas malalim. Sabay-sabay po tayo. Tomorrow and today, beside you all the way. Yun ang maganda. Try natin kantahin, mga kapatid. Try. Okay, meron pa naman tayo ito. If your scripture holds 1,000 words, then we must understand. Your word will help us see the faith we need to know. If we search and found your light and shield, you'll lead us where to go. There's no one home but you. You're all we need and hope. And then your love gives life and strength on us. You come and pour yourself to us. If you'll bring us to your place and time, we'd love to be with you tomorrow and today, beside you all the way. See? And then yung next line ng bread, if the world should stop revolving, spinning slowly down to die. Retain po natin yon. Kasi nga, di ba? Yung scripture na nag-hold ng 1,000 words na dapat nating maunawaan dahil kinasihan ng... Hello po, Ashley. Hi po, bro. Dahil kinasihan ng Holy Spirit, no? Kaya naisulat na kapag tinanggap natin yung salita ng Diyos, no? Binasa natin na dapat nating maunawaan, tutulungan tayo ng kanyang salita, ng kanyang word, ng kanyang verbo na which is ang ating Panginoong Jesucristo na makita yung faith, yung pananampalataya na dapat nating malaman. At kapag nagkaroon tayo ng pananampalataya, kapag sinearch natin at natagpuan natin ang light, na which is ang ilaw, which is ating Panginoong Jesucristo din, at shield niya, na iingatan tayo, siya ang maglilid sa atin na patungo sa ating Ama, o siya rin ang magpapunta sa Kanya, sa Kanyang home, no, na ating hope, na ating na pinapangarap na makasama tayo dun sa Kanyang paraiso na walang hanggan, no? At kung dadalhin niya tayo doon sa Kanyang place and time, syempre kung we'd love to be with Him, edi tomorrow and today beside you all the way. Huwag na tayong bibitaw, huwag na tayong lalayo, no? Kailangan lagi natin siyang panghawakan, huwag tayong bibitaw. At yun na nga yung next line, if the world should stop revolving, spinning slowly down to die. So kung dumating sa panahon na yung takda niya, na siya lang naman nakakaalam, ang pagdating ng ating Panginoon, yung kanyang tribulation, 100 years, no? And then, nag-stop na yung earth, nag-stop na yung mundo, na siya rin naman ang the servant of the Lord, hello po, na siya rin naman ang may hawak, no? Siya ang gumawa niyan, siya rin ang kayang mag-stop niyan, no? Ang ating Diyos. At pag dumating doon, yan ang sinasabi natin, humawak tayo, manatili tayo, di ba? Huwag tayong bibitaw hanggang katapusan, no? Kaya, if the world should stop revolving, spinning slowly down to die, ang letra ng bread, I'd spend the end with you. Papalitan natin yung I'd, yung I would spend. Lalagyan natin we, tayo no? Lahat na tayo, buong sangkatawan na. We'd spend the end with you. Hanggang katapusan, panghawakan natin ang ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig hanggang katapusan. Huwag tayong bibitaw, no? Kung mangyari man, dumating man, o takda man, no? Dumating na ang ating Panginoon at na-stop na ang mundo, no? Dapat hanggang katapusan, huwag tayong bibitaw sa Kanya. And when the world was through, same lang yung letter ng bread, i-retain natin yun, and when the world was through. No? Same lang yun. O, try natin. If
If the world should stop, if the world should stop revolving, spinning slowly down to die, we'd spend the end with you. And when the world was through. Oh, pasok na. Tapos, ang letra, ito matatapos na po tayo mga kapatid. Ang letra ng last line ng bread, then one by one, the stars would all go out. Kasi nga, di ba, pag nag-stop na yung spinning ng mundo, syempre, yung mga stars, di ba, would go out na, sasabog na, di ba, wala na, maglalaglaga. Sabi niya, then one by one, the stars would all go out. Ang ibinigay po na letra dyan ng ating Panginoon ay, then one by one. Imbis na your. Why? Kasi yung yung star ay, sa Biblia kasi yung star, no, hindi yung literal na star. Yung star ay mga anghel. So, kaya pinalitan natin ng from the stars, your stars. So, then one by one, your stars would sing out loud. Yon, kakanta na. Kapag ka nag-stop na yung spinning ng world, no? Tapos nag-end na, nanatili tayo sa ating Panginoon, sa Diyos, nanatili tayo sa ating pananampalataya hanggang sa tumigil ang mundo, hanggang sa magbagsakan na ang mangyayari diyan, kakanta ng napakalakas sa mga anghel dahil ang last line ay kung ang letra ng bread ay then you and I would simply fly away. Yun yung last line niya. Ang ibinigay ng letra ng ating Panginoon ay, di ba? Sabi natin, then one by one your stars would sing out loud. Then you will save our souls and fly to you. O, sa paghukom, no? Magkakantahan ang mga anghel, ang mga stars, dahil sinisave na ng ating Diyos. Yun ang gusto ng ating Diyos no? Maligtas ang lahat. Kaya nga nakita yun ni Juan doon sa kanyang pangitain, no? Napakarami. Yun ang gusto ng ating Diyos, no? Hanggat hindi niya nagagawa ang kanyang kagustuhan, hindi siya patuloy siya sa paghahanap ng mga mananampalataya, no? Kaya yun. Then one by one your star would sing out loud, dahil kumakanta na, sing out loud, no? Kasi nga mayroon ng pagsasave na mangyayari at lilipad na tayo patungo sa Kanya, sa Ama. Napakaganda, may coherence, no? From the start, scriptures, tutulungan tayo ng ating Panginoong Jesucristo na matagpuan ng pananampalataya. And then pag sinearch natin na maigi, na mabuti, yung kanyang ilaw na magliligtas sa atin, iingatan niya tayo hanggang sa ililid na tayo papunta sa Ama. At kung idadali niya tayo, dapat ang gagawin natin, panghawakan natin ang pananampalataya, ang salita, doktrina. At kung sakali man mag-stop ng spinning ng world, dumating man ang takda ng ating Panginoon, huwag tayong bibitaw hanggang katapusan. At mangyayari na kapag sa paghuhukom ay tayo huhukuman na at naawa ang ating may tagapamagitan tayo, ang ating Panginoon sa Kristo, sa mga ginawa nating kabutihan, mabubuting gawa. Yun na, isisave niya tayo at magkakantahan ng mga anghel at patungo tayo sa Kanya. Kasama na tayo sa ating Diyos, sa kanilang kaharian. Ayun, sumasakat na ang aking lalamunan. O, kompleto na tayo mga kapatid. So, kakantahin na natin siya. Kantahin na natin siya ng buo, yung English version. Mamaya kantahin natin Tagalog ulit. Ito po. Scripture holds 1,000 words, then
us see the faith we need to know. If we search and found your light and shield, you'll lead us where to go. There's no one home but you. You're all we need and hope. And then your love gives life and strength on us. You come and pour yourself to us. If you bring us to your place and time, we'd love to be with you tomorrow and today, beside you all the way. If the world should stop revolving, spinning slowly down to die, we'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one your stars would sing out loud that you will save our souls and fly to you. Yun, pa-live na lang bro. Nice song, nice. Dream Boy. So, yun po kasi yung content natin, no? Nilalapatan natin na ng gospel version ito, no? So, content na natin yung Tagalog and then yung English, no? Try natin, Tagalog naman. Salamat po sa nagtatap-tap. Kung magtitiwala sa iyong dakilang pag-ibig, di na malulumbay. Yan ang pangako mo. Habang ako'y nabubuhay, kasang kapanig mo, maglilingkod sa'yo. Yan ang pangako mo, Panginoon. Nawa'y magsamahan mo hanggang matapos ang takbo. At sa iyong pagbabalik, nawa'y madatnan mo. Dahil lang, i-verify daw. Yan, uli. At sa iyong pagbabalik, nawa'y madatnan mo. Lumalakad ako sa daang tinuro mo, at sa buhay na walang hanggan, nawa'y isama mo. Umaasa ako, kaaawaan mo, at kung buhay ay babawiin mo, dalangin ko'y muling buhayin mo. English naman. If your scripture holds
out 1,000 words, then we must understand. Your word will help us see the faith we need to know. If we search and found your light and truth, then you lead us where to go. There's no one home but you. You're all we need and hope. And then your love gives life and strength on us. You come and pour yourself to us. If you bring us to your place and time, we'd love to be with you tomorrow and today, beside you all the way. If the world should stop revolving, spinning slowly down to die, we'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one your stars would sing out loud. Then you will save our souls and fly to you. Pa-shoutout po bro, lokal ng Abu Habor, Qatar A5 group. Ayan, salamat sa Diyos. Welcome. Ayan. Welcome po sa live. Ayan, tapos na po tayo. Na-adapt na po natin, nagawa na po natin ng gospel version, ng Tagalog version, ang if ng bread, at English version ng if and bread. No? Abangan niyo po. Ikaw yung sa best friends. Opo. Ako nga po. JB. Abangan niyo po, no, loobin po ay cover natin siya, no. Magkasama na parang yung Meet Me Halfway Tagalog and then yung English. Then, salamat sa Diyos, meron po tayong pagkakataon na ganito na gawa natin ng gospel version ng if ng bread, at nawa ay nagustuhan po ninyo ang mga letra, at abangan niyo po ang pag-cover nito. Muli, sa mga hindi pa po member ng MCGI, inibitahan po namin kayo, i-type niyo po ang Mass Indoctrination sa lahat po ng social media accounts, no, ng Members Church of God International, and pakinggan po natin ang doktrina ng mas malalim ang aral ng katwiran ng ating Panginoon. Sama-sama po tayo mamaya. Alas 7 po yan. Nice to see you again, Seth. Regards to Queenie. Stay blessed. Nice to see you po, JC Martin. Salamat sa regards din po. Salamat po. At ingatan nawa po tayo, no, sa mga may mga ngayon, nasa ingat po kayo, may bagyo, may mga pagbaha, sa mga nangangailangan po, tawag po kayo sa inyong mga group servants, sa mga lokal po ninyo, sa MCGI Coordinating Center, may mga tutulong po sa inyo, ano, may mga pangangailangan po kayo, no, tawag lang po kayo. Salamat po sa 7 shares, 2.5K, at sa mga nagbagsak po ng mga gifts, appreciated po yan, pero kahit wala naman po yan, ang importante po sa atin ay makabahagi tayo kahit sa maliit na paraan, at makapagpuri sa ating Panginoon. Muli, magkita-kita po tayo, no, at God willing, makapag-adapt po tayo ulit ng panibagong awitin. Salamat po sa Diyos. At muli, ang lahat po ng karangalan at kapurihan ay sa tanging Panginoon lamang po magpakilanman. Ingatan nawa po tayo at samahan palagi. To God be the glory, pag-ibig, mga kapatid.